Sa gitna ng karangyan ng Manila Grand Hotel, halos hindi makalunok si Maya, pilit nang umingiti habang dumadalo sa kasal ni Marco ang kanyang ex-boyfriend. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ang isang detalye sa malaking screen kung saan ipinapalabas ang proposal ni Marco kay Isabel, ang band-aid sa kamay nito. Si Maya mismo ang naglagay niyon sa mismong araw na sila'y naghiwalay, 6 na buwan na ang nakalilipas. Nabingi siya nang marinig ang bulungan sa tabi na anibersaryo na pala ng mag-asawa ngayon. 1 taon. Ibig sabihin, sa huling 6 na buwan nilang pagsasama, niloloko na pala siya ni Marco at karelasyon na nito si Isabel. Ang araw na masakit niyang tinapos ang lahat ay ang araw din palang hindi na makapaghintay si Marco na mag-propose sa bago nito. Nag-alab ang galit sa dibdib ni Maya. Nang tawagin ng photographer ang mga kaanak at kaibigan para sa picture-taking kasama ang bagong kasal, isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa isip niya. Inilarawan niya sa isip na hahablutin niya ang mamahaling tablecloth, gagawin itong instant wedding gown, aagawin ang belo ng isang tulalang bisita, at dadamputin ang bouquet sa mesa. Tapos, bilang isang biglaang bride, tatayo siya ng mayabang sa tabi ni Marco, itataas ang gitnang daliri sa kamera habang naghahalikan ang dalawa at naka-heart sign pa. Magkukunwari siyang nasusuka sa harap nila. Pero imahinasyon lang iyon. Sa katotohanan, tahimik lang siyang tumayo sa isang sulok, at sa hindi inaasahang pagkakataon, siya pa ang nakasalo ng bouquet na inihagis ni Isabel. Bata pa lang si Maya, kilala na siyang hindi nagpapatalo. Noong elementarya sa Street, Michael School, harap-harapan niyang kwinestyon ang kanilang guro dahil 80% ng school grounds ay para sa mga lalaking naglalaro ng soccer, habang kakarampot lang ang espasyo para sa mga babae. Ang resulta, napag-initan siya ng guro at iniwasan ng mga kaklase. Ang kanyang ina, isang mabait at matulunging babae, ay madalas mag-uwi ng mga batang walang matuluyan para pansamantalang kalingain. Pinupuri siya ng iba, pero para kay Maya, siya ang dehado. Ang mga batang iyon ay nakikihating, kumain at higit sa lahat, sa pagmamahal ng kanyang ina mga bagay na para sa makasariling batang si Maya ay dapat sa kanya lamang. Sa paglaki ni Maya, naging suki siya sa mga kasalan, palaging nag-aabot ng pakimkim o regalo. Para sa isang single na tulad niya, ang perang regalo sa kasal ay parang isang one-way investment, puro labas, walang balik. Ngayon, sa kasal ni Marco, balak niya sanang magbigay lang ng 5,000 pesos. Pero pinaalalahanan siya ng katrabaho, si Marco ay hindi lang ex, kundi dating senior sa college at kasabayan pa sa trabaho. Itinaas ni Maya sa 7,500 pesos. Dagdag pa ng katrabaho, mahal ang handaan sa Manila Grand Hotel, mga 7,500 pesos per head yan. Sa huli, napilitan siyang magbigay ng 15,000 pesos. Nang kwentahin niya, ang perang naibigay na niya sa mga kasalan sa nagdaang taon ay sapat na para makabili ng bagong scooter. Parang pinipiga ang puso niya. Ang konsepto ng bigayan sa kasal ay mukhang patas, pero sa totoo lang, puno ito ng hindi pagkakapantay-pantay, inflation, gastos sa pamasahe, pagkakaiba ng venue, at ang mga relasyong lumalamig na lang at baka hindi na muling makita para mabawi ang regalo. Malinaw na laging talo ang nauunang magbigay. Mukhang nagulat si Marco nang makita siyang dumating. Naisip ni Maya, kung hindi siya pumunta, pag-uusapan lang siya, baka ungkatin pa ang dati nilang office romance. Kahit hiwalay na, magkatrabaho pa rin sila, mas mabuti ng less friction, more friends. Bago mismo ang seremonya, nakatanggap ng tawag si Maya mula sa Street Looks Nursing Home. Ang kanyang ina, na may Alzheimer's disease, ay naging agitated na naman. Dahil sa abalang trabaho, 2 linggo na siyang hindi nakakadalaw simula nang ipasok niya ito roon. Kahit hindi na siya nakikilala, palaging binabanggit ng ina ang pangalan niya. Ang pagpasok ng mga magulang ng ikakasal sa venue ay nagpaalala kay Maya ng tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Marco. Noong araw na iyon, lasing si Marco at paulit-ulit na tinatanong kung siya lang ba ang mag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Naintindihan ni Maya na tinitingnan ni Marco ang kanyang ina bilang pabigat. Para hindi ito mahirapan, masakit man ay nakipaghiwalay siya. Pinigilan siya ni Marco, nagpilitan sila, nadulas ito at nasugatan ang kamay.
Naawa si Maya, bumalik siya at nilagyan ito ng band-aid, ang mismong band-aid na nakita niya sa proposal picture. Pag-uwi mula sa kasal, puno ng hinanakit si Maya at panghihinayang sa 15,000 pesos. Kung alam lang niyang manloloko si Marco, hindi na sana siya pumunta. Ang mga kaibigan niyang sina Ana at Chris ay nagbigay ng ideya, magpakasal ka na agad para mabawi mo yung regalo. Nagtataka rin sila kung bakit naghiwalay sina Maya at Marco, dahil mukhang okay naman sila dati. Pero hula ni Ana, sigurado, yung pagiging hindi nagpapatalo na naman ni Maya ang dahilan. May history. Kasi si Maya, 6 na taon na ang nakalipas, hiniwalayan niya ang una niyang boyfriend dahil araw-araw itong nakikitira at nakikikain sa kanila pero walang ambag. 3 taon na ang nakalipas, hiniwalayan niya ang pangalawa dahil mahina sa kama, palaging nabibitin siya. Pauwi, nagyaya si Maya kay Ana na dumaan sa convenience store para bumili ng gummy bears. Napag-usapan nila si Ben, ang part-timer doon. Inis na sabi ni Maya, mukhang anghel yan sa harap ng iba, pero pagkaharap ako, parang asong ulol, konting hindi pagkaintindihan, away agad. Pero may sariling paraan si Maya. Habang lalong naiinis si Ben sa kanya, lalo siyang nagpapakita para mangasar. Nang makitang kalilinis lang ni Ben ng salamin sa pinto, idinikit niya ang buong palad niya roon. Nang makitang maayos na ang mga display sa estante, ginulo niya ito. Nang bumili siya ng sigarilyo, sinadyang ibigay ni Ben ang pinakamataas ang nicotine content, sumigaw si Maya at inakusahan itong gustong siyang patayin. Nagkasagutan sila. Inasar ni Maya si Ben na walang matinong trabaho, gumanti naman si Ben ng turok sa kahinaan ni Maya, kapag nagpakasal ka na, saka ako maghahanap ng disenteng trabaho. Kinabukasan sa opisina, desidido si Maya na ibunyag ang panloloko ni Marco at singilin ang 15,000 pesos. Namutla si Marco, nangakong ibabalik ito, pero sa isang kondisyon, kapag nagpakasal na si Maya. Bago umalis, nang asar pa ito, sa sobrang kalkulador mo, di ko alam kung aabot ka pa sa araw na yon. Lalong nag-init ang ulo ni Maya. Determinado siyang ipakita kay Marco na kapag siya ang kinalaban, ito ang talo. Ginamit niya ang pagiging katrabaho, nag-set ng meeting kay Isabel, ang bagong asawa ni Marco, sa isang coffee shop, at tinawagan si Marco mula roon. Nang marinig ang boses ng asawa, nataranta si Marco. Kumari pa ng takbo papunta sa meeting place, takot na ibulgar ni Maya ang kanyang pangangaliwa. Pagdating niya, hingal kabayo at pawis na pawis, akmang magpapaliwanag ng mapagtantong mali ang akala. Ang ginawa lang pala ni Maya ay kinuha ang nasalo niyang bouquet, pinatuyo, at ginawang scented candle para iregalo kay Isabel. Isang bluff lang ang tawag. Nakahinga ng maluwag si Marco. Pagbalik sa opisina ay lumuhad pa para humingi ng tawad kay Maya. Malamig na sagot ni Maya, ibalik mo ang 15,000 pesos ko. Nagmakaawa si Marco, sabi niya 10,000 pesos lang ang allowance niya kada buwan mula sa debit card na hawak ng asawa. Kapag nalaman ni Isabel na gumastos siya, siguradong gulo. Maaaring gagaw siya sa mata ni Maya, pero gusto niyang mapanatili ang imahe ng mabuting asawa kay Isabel. Nakiusap itong maghintay hanggang magpakasal si Maya, siguradong ibabalik niya ang pera. Sa puntong iyon, napilitan si Maya na pansamantalang palampasin ito. Malapit nang magkaroon ng internal creative competition sa kumpanya. Ang mananalo ay hindi lang malilipat sa departamento na direktang hawak ng presidente, kundi garantisado rin ang mabilis na promotion. Nag-aapoy ang determinasyon ni Maya na manalo. Pero binuhusan siya ng malamig na tubig ng katrabaho, magaling ka, pero wala kang pag-asa. Hindi sila tumatanggap ng single na babae sa department na yan. Ang sabi-sabi, noong araw daw ay magulo ang personal na buhay ng presidente, kaya ang misis nito, para mapigilan ang pagiging babaero ng asawa at maiwasang matulad ang anak nila, ay nagbigay ng utos na iyon. Napaka-bitter ni Maya. Dahil lang hindi mapigilan ng boss ang kalibugan nito, naapektuhan ang career path niya. Para makapaglabas ng sama ng loob, pumunta na naman si Maya sa convenience store para uminom ng beer. Ang mga sinabi ni Marco, hintayin mong magpakasal ka, babayaran kita, at ng katrabaho, kung kasal ka, sayo na ang promotion, ay umikot-ikot sa isip niya.
Ang ideya ng pagpapakasal kahit peke ay sumidhi. Sakto namang nagtama ang mga mata nila ni Ben. Isang matapang na ideya ang sumulpot. Nang lumapit si Ben para tanungin kung anong kailangan niya, biglang nasabi ni Maya, kailangan ko ng groom. Si Ben, na nasaksihan ang mga epic fail na breakup ni Maya, ay itinuring siyang weirdo at agad tumanggi. Naalala niya ang bilin ng kanyang lola, humanap ka ng babaeng mabait, responsable, at maayos para pakasalan. Huwag kang pipili ng maganda nga pero irresponsible, tulad ng nanay mo. Ang ina kasi ni Ben ay nabuntis noon nang hindi pa kasal, iniwan siya pagkatapos ipanganak, mabuti na lang at kinalingga siya ng lola niya. Sa mata ni Ben, malayong-malayo si Maya sa salitang, maayos. Nainsulto si Maya, ako kaya ang representasyon ng kabaitan. Ngumisi si Ben at inilantad ito, mabait. 6 na taon na ang nakalipas, pagkatapos mong makipaghiwalay, pumunta ka rito, kinuha ang sandamakmak na gamit at pinabayaran sa ex mo para makaganti sa pagiging parasite niya. 3 taon na ang nakalipas, dinala mo rito ang isa mo pang ex, binili lahat ng klase ng kondom, at binyantaan na kapag di umayos ang performance niya mamayang gabi, break na kayo. Natulala si Maya, hindi niya akalaing. Tandang-tanda ni Ben ang mga iyon. Ang unang tangkang, proposal, na peke, ay bigo. Kinabukasan sa opisina, ipinatawag na naman si Maya ni Isabel sa HR. Akala niya'y tungkol sa trabaho, pero nandoon din si Marco. Malamig na inanunsyo ni Isabel na ang mga plano nila ni Maya para sa creative competition ay 70% magkatulad. Hinala niya'y nagkataon lang dahil dati silang magkarelasyon o nag-collaborate, at gusto niyang ayusin ito bago pa mapansin ng management. Nanigas si Maya. Naalala niyang naibahagi niya ang ideyang iyon kay Marco bago sila maghiwalay. Hindi niya akalaing kakapalan nito ang mukha para gamitin ang ideya niya. Hinayla ni Marco si Maya sa may hagdanan, nagyabang, hindi ka mananalo. Hindi tumatanggap ng single na babae yung department na yun. Tsaka, best friend ng presidente's wife ang nanay ng asawa ko. Gagamitin ko ang koneksyon ko, wala kang laban. Gumanti si Maya, kung hindi ka aatras, isusumbong kita sa pagnanakaw ng ideya, sasabihin ko kung kailan, saan, pati na yung pinag-usapan natin to sa kama. Binalaan siya ni Marco, kapag sinabi mo yan, sasabihin ko sa lahat na ganti mo lang yan dahil ayaw mong makipaghiwalay, hinahabol mo ang may asawa na. Lalong nag-alab ang fighting spirit ni Maya. Binalaan niya si Marco, huwag kang masyadong masaya. Sa loob ng 1 buwan, magpapakasal ako. Pagbalik sa desk, agad siyang nagprint ng checklist para sa isang pekeng kasal na mabilisan, magpabook ng venue, pumili ng wedding dress, magpaimprenta ng imbitasyon. Halos handa na ang lahat, kulang na lang ang groom. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ulit si Maya sa convenience store para suyuin si Ben. Kakausapin pa lang niya ito nang maabala ng mga estudyanteng bumibili. Pilit siyang naghintay na matapos si Ben, pero walang katapusan ang tanong ng mga bata. Nawalan ng pasensya si Maya, nilinggan niya ang mga ito at sinigawang umalis. Ang ginawa niyang ito ay lalong nagpatibay sa imahe niyang, masungit na ate, sa mata ni Ben. Pag-uwi, gumawa si Maya ng listahan ng mga iimbitahin at ibinalita ang plano niyang, paghahanap ng pekeng groom, kina Ana at Chris. Kapag nagpakasal siya, mababawi niya ang mga regalo at makukuha ang promotion, isang napakagandang deal. Pero hindi sumang-ayon si Ana, pinuna niya si Maya sa pagtrato sa kasal bilang negosyo, at paggamit pa sa sarili nitong ina, dahil may mga kaibigan ito sa guest list. Kailan ka ba talaga nagmalasakit sa nanay mo? Naaalala mo lang siya pag may kailangan ka, diretsahang sabi ni Ana. Lumabas na sina Ana at Chris pala ay dati ring mga batang kinupkop ng ina ni Maya. Alam nila ang hinanakit at pagkakalayo ni Maya sa ina mula pagkabata. Ang mainit na pagtatalo ay nagdulot ng lamat sa kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, nagmamadaling nagpabook si Maya ng venue para sa kasal, isinet ito sa isang weekend pagkatapos ng 3 linggo. Naiwan niya ang cellphone doon. Pagbalik niya para kunin ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa nursing home, nagwawala na naman ang ina niya, nananakit ng ibang tao. Kumari pa si Maya papunta roon. Silang dalawa ni Ana ang nagpakalma sa ina niya.
Hindi na may tago, inamin ni Maya kay Ana ang tungkol sa malubhang sakit ng ina. Iniwan na rin niya ang numero ni Ana bilang emergency contact. Kahit hindi pa rin sang-ayon sa plano, naunawaan na ni Ana ang isang bahagi ng motibasyon ni Maya, gusto niyang masaksihan ng ina ang kanyang kasal bago pa mahuli ang lahat. Nag-try si Maya na maghanap ng groom online. Ang sumagot ay isang lalaking mukhang siga, na customer din pala sa convenience store. Nang bumili ito ng sigarilyo, aksidenteng nakita ni Ben ang text conversation nila ni Maya. Nag-alala siyang maloko si Maya, kaya sinadya niyang mahulog ang cellphone ng lalaki, pinulot, nahulog ulit, at aksidenteng natapakan hanggang mabasag ang screen. Ang resulta, nasampal si Ben at napilitang magbayad ng bagong cellphone. Pero hindi nawala ang pag-aalala niya kay Maya. Nang makitang dumaan si Maya sa tapat ng store, mabilis siyang lumabas para harangin ito, tumayo ng malapit, at tinanong, "Ang puso mo, bumibilis ba ang tibok?" Nagtatakang sumagot si Maya, "Wala naman." Nakahinga ng maluwag si Ben, dahil hindi siya allergic sa pusa, may karga siyang pusa kanina, at saka nagdeklara, "Ako na ang magiging groom mo." Pero may kondisyon, kailangang ampunin ni Maya ang pusa niya. Nakatira lang siya sa isang boarding house malapit doon at hindi maalagan ng maayos ang pusa. Ayaw ni Maya sa pusa, pero para sa kanyang layunin, nagtiimbagang siyang pumayag. Unang hakbang, tapos na. Sunod, pumunta sila para umarkila ng damit pangkasal. Sa MRT, naitanong ni Maya kung bakit siya biglang niyakap ni Ben kahapon. Paliwanag ni Ben, time testing niya lang kung allergic si Maya sa balahibo ng pusa. Medyo na-disappoint si Maya, akala niya ay time testing ni Ben ang feelings nila para sa isa't isa. Frank ang sinabi ni Ben, kung may feelings man tayo sa isa't isa, yun ay inis o matinding pagkagusto, na mainis. Paalala ni Maya, ang feelings, galing sa puso yan, huwag kang sigurado. Pagdating sa bridal shop, sumukat si Maya ng isang bonggang gown, at tinanong ang opinyon ni Ben. Gusto niya yung epekto na agaw pansin, para lahat ng bisita ay sa kanya nakatingin at makalimutan ang existence ng groom. Kahit peke ang kasal, ayaw niyang matandaan ng mga tao na si Ben ay nakasal na, para hindi maapektuhan ang kinabukasan nito. Bahagyang nagulat si Ben. Si Maya, na laging palaban at hindi nagpapatalo, ay iniisip pala ang kapakanan niya. Medyo nagbago ang tingin niya kay Maya. Sakto namang nakasalubong nila ang mag-asawang Marco at Isabel na nandoon din. Masiglang tinulungan ni Isabel si Maya na pumili ng gown at nagsuggest pa ng isusuot ng groom. Nahihiya si Maya at hindi alam ang gagawin nang marinig ang boses ni Ben mula sa fitting room, "Pwede na ba akong lumabas?" Hindi na napigilan ni Maya, napasigaw siya sa isip, takot na ang itsura ni Ben na, Jologs, ay sisira sa lahat. Nagmadaling nagpaliwanag si Ben na kada rating lang niya galing trabaho kaya medyo gasgasan pa. Pero laking gulat ni Maya at Isabel nang humarap si Ben pagkatapos mag-ayos, napakakisig at kaakit-akit nito sa suot na suit. Si Marco, halatang naasar, ay nanukso. "Uy, mukhang mas bata yan kay Maya, ah. Type mo pala yung mas bata sa'yo." Hindi nagpatalo si Maya, sumagot agad, "Uso naman ang age gap ngayon, no?" Si Isabel, na walang kaalam-alam sa komplikadong relasyon nilang tatlo, ay nagtanong ng may kuryosidad, "Paano kayo nagkakilala?" Aakma sanang gumawa ng kwento si Maya nang maunahan siya ni Ben, "Magkababata po kami." Paglabas nila ng bridal shop, sinisi ni Maya si Ben, "Bakit hindi mo sinabi na ang gwapo mo pala pag nakaayos?" Sakto namang may narinig na dumaraan, napatingin kay Ben, tapos kay Maya, "Ganyang kagwapo, yan lang ang nasabi mo, ate." Totoong hindi makahanap ng tamang salita si Maya para ilarawan ang itsura ni Ben na kasot. Habang pinagmamasdan niya itong medyo alang-alang umiinom ng kape sa tabi ng daan, hindi pa rin siya makapaniwala na ang ordinaryong lalaking ito ay siya rin ang napakakisig kanina. "Bakit mo sinadyang magpagwapo kanina sa shop?" tanong ni Maya. Casual na sagot ni Ben, "Gusto kong gamitin ang itsura ko para ma-intimidate yung ex mo." Tapos, siya naman ang nagtanong, "Teka, hindi pa naman kayo katagalan naghiwalay, bakit ang bilis mong magpakasal?" Napilitan si Maya na ikwento ang totoo na niloko siya ng 6 na buwan. Habang nagsasalita si Ben,
Napansin ni Maya ang isang kakaibang bagay, parang alam na alam ni Ben ang lahat tungkol sa kanya, ang tirahan niya, mga kaibigan, pati ang love life. Nagkibit-balikat si Ben, sa tuwing pupunta ka sa store, ang lakas-lakas ng boses mo. Hindi naman ako bingi, kaya natural lang na marinig ko lahat. Pauwi, hindi maalis sa isip ni Marco ang sinabi ni Ben na, magkababata, sila. Sa kanyang makitid na pag-iisip, naghinala siyang si Ben ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Maya sa kanya. Nang mapansin ni Isabel na wala sa sarili si Marco, tinanong niya, nagseselos ka ba? Nagulat si Marco, akala niya'y may nahalatan na si Isabel. Yun pala, akala ni Isabel ay nagseselos si Marco dahil kanina pa niya tinititigan si Ben. Nakatakda na ang kasal. Nagsimula nang mamigay si Maya ng imbitasyon sa mga katrabaho. Napansin agad nila ang pinakamahalagang kulang, walang litrato ng groom sa imbitasyon, pati sa electronic version. Nagsinungaling si Maya na gusto niyang maging sorpresa sa araw ng kasal. May nagtanong pa, nag-propose na ba ang groom? Naalala ni Maya ang eksenang siya ang nag-propose kay Ben para sa pekeng kasal. Kahit siya ang nag-initiate, pwede na sigurong ituring na may proposal. Buong kumpiyansa niyang sinabi, syempre, nag-propose muna bago kami nagpakasal. Agad siyang binuko ni Marco, wala ka namang singsing sa daliri, ah. Pag nag-propose, dapat may singsing. Pagkasabi niyon, sinadya pa niyang ipakita ang kumikinang niyang wedding ring. Naging curious ang lahat, paano kaya nag-propose ang groom na walang singsing, tapos pumayag pa si Maya. Tumawa ng mapang-asar si Marco, baka si Maya ang nag-propose. Tutal, nagmamadali naman siyang magpakasal, di ba? Namula si Maya, hindi malaman ang sasabihin. Hintayin niyo na lang sa kasal. Ipapanood ko sa inyo ang proposal video sa big screen. Para maisakatuparan ang Mission Impossible na ito, hinayla ni Maya si Ben sa isang ukay-ukay, pumili ng ilang murang gamit, para i-stage ang proposal at kunan ng video. Pero mariing tumanggi si Ben. Ayaw niyang gumamit ng gamit na ng iba, lalong ayaw niyang lumuhod at umarte. Kahit anong pilit ni Maya, ayaw niya. Walang hiya si Maya, humarap sa ilang estudyanteng malapit doon at sumigaw, kung hindi mo ako pakakasalan, paano na ang anak natin? Agad nagalit ang mga estudyante para kay Maya, tinawag si Ben na walang kwenta. Umaangal si Ben sa kawalan ng katarungan. Sakto namang dumating ang pusa niyang alaga. Itinuro ni Ben ang pusa at sinabi sa mga estudyante, ito ang anak namin. Natulala ang mga tao, habang si Maya ay halos umusok sa galit. Hindi sumuko, si Maya na lang mismo ang umarte at nag-video, nagkunwaring may invisible boyfriend na sumusubo sa kanya, naglalambing habang nasa grocery. Tuwang-tuwa siya sa kanyang acting. Pero nang ipakita niya kina Ana at Chris, humiling ang dalawa, ang peke ng ngiti mo, halatang umaarte ka lang. Wala nang ibang paraan, bumili na lang si Maya ng totoong singsing, at umarkila na rin ng mumurahing singsing para kay Ben. Habang nagsusukat ng singsing, nakatanggap siya ng text mula kay Ana, kaya nagmamadali siyang pumunta sa convenience store para kunin ang isang delivery. Pagpasok niya sa store, biglang may naglock ng pinto mula sa labas. Namatay ang mga ilaw. Kinilabutan si Maya sa takot. Paglingon niya, may nakita siyang dalawang hilera ng maliliit na LED light sa sahig, na parang nagtuturo ng daan. Sinundan niya ang mga ilaw at nagulat siya sa nakita sa pader sa dulo, ang mga salitang, "Will you marry me?" na gawa sa ilaw. Sakto namang may isang maliit na larwang kotse na huminto sa harap niya, dala-dala ang isang singsing na gawa sa paborito niyang gummy bears. Lumitaw si Ben mula sa likuran niya at marahang nagtanong, nagustuhan mo ba itong pinaghandaan kong proposal? Bago pa makasagot si Maya, hinayla ni Ben ang takip sa dalawang malaking estante. Napanganga si Maya. Puno ang dalawang estante ng paborito niyang klase ng gummy bears yung matagal nang na-face out. Paano mo nagawa to? Nakangiting sagot ni Ben, tumawag ako sa kumpanya, binili ko lahat ng natitira nilang stock. Gusto ko lang ibigay sa'yo, sa abot ng makakaya ko, ang pinakagusto mo, para mapasaya ka. Na-touch si Maya, masayang kumuha ng isang gummy bear. Aakmang magbabayad siya pero tumanggi si Ben. Ginawa ko to dahil kailangan ko rin ang kasal na to, paliwanag niya.
May gustong isama ako sa Canada para doon na manirahan. Kahit anong tanggi ko, ayaw akong tigilan. Siguro, kapag nalaman nilang kasal na ako, titigilan na nila ako. Handa na ang lahat. Dumating ang araw ng kasal. Para mabawasan ang atensyon kay Ben at mapanatili ang kalayaan niya pagkatapos nito, si Maya lang mag-isa ang sumalubong sa mga bisita. Nakita ni Marco si Maya sa kanyang napakagandang wedding gown, para itong diyosa. Hindi niya napigil ang iabot ang kamay na parang nahipnotismo. Buti na lang at tinawag siya ni Isabel, na nagpabalik sa kanya sa realidad, kung hindi ay nakakahiya ang mangyayari. Sa reception, may espesyal na inihandang sandali si Maya para sa kanyang ina at sa mga batang dati nitong kinupkop para magpakuha ng litrato. Kahit may dimensya na ang ina, gusto niyang maitago ang alaala ng mainit na sandaling iyon. Sa backstage, habang nakikita ang ibang bride na may amang kasama, hindi maiwasan ni Maya na malungkot at maalala ang yumaong ama na hindi na umabot sa araw na ito. Habang nalulungkot siya, tahimik na lumapit si Ben, hinawakan ang kanyang kamay, at buong tatag siyang sinamahan sa paglakad sa aisle. Pagkakita sa inang nakaupo sa harap, kahit hindi na ito lubos na nakakakilala, hindi napigilan ni Maya ang mapaluha. Natapos ang kasal. Ibinalik ni Ben ang inarkilang singsing kay Maya, iniisip na tapos na ang pag-arte. Ngunit biglang lumapit ang mag-asawang Marco at Isabel. Dahil sa takot na mabuking, mabilis na isinuot pabalik ni Maya ang singsing sa daliri ni Ben. Nagkunwari siyang excited na pumunta sa hotel para sa honeymoon. Dapat sana'y tapos na ang papel ni Ben, pero sinabi rin ng mag-asawang Isabel na sa parehong hotel sila pupunta para sa kanilang honeymoon, at inalok pa silang sumabay sa kotse nila. Walang nagawa si Maya kundi humingi ng tulong kay Ben gamit ang mga mata para ipagpatuloy ang pag-arte. Pumayag si Ben na ihatid si Maya sa hotel at saka aalis. Pagdating sa lobby, nakita na naman nila si Isabel. 4 silang sumakay sa elevator. Si Marco, gustong magpakitang gilas, niyakap ng mahigpit si Isabel. Hindi nagpatalo si Maya. Hinayla niya ang kamay ni Ben at ipinulupot sa baywang niya. Sa wakas, nakarating din sa kanilang palapag. Ibababa na sana ni Ben ang mga gamit para umalis nang biglang bumukas ang pinto ng katabing kwarto si Isabel, inaanyayahan silang mag-almusal kinabukasan. Wala nang nagawa si Maya kundi pakiusapang manatili si Ben magdamag. Sa loob ng kwarto, sinisi ni Ben si Maya sa kawalan nito ng pag-iingat. Sinabi naman ni Maya na sa tingin niya, hindi naman delikadong lalaki si Ben, kundi isang angel na tuta. Ngumisi si Ben ng may kahulugan, pag nasa loob na tayo ng kwarto, hindi ako sigurado kung mananatili pa akong anghel, ha? Hindi pa siya tapos magsalita, biglang bumukas ang pinto ng katabing kwarto kung saan naroon si Marco. Mabilis silang pumasok sa sarili nilang kwarto, nakaligtas sa alang-inang sitwasyon. Sabay silang natawa ng hindi sinasadya. Sa sandaling iyon na magkalapit sila at nagkatinginan, naging malagkit at romantiko ang hangin. Tinukso ni Maya si Ben, "Oh, ano? Na, magiging anghel ka ba o tuta?" Tumingin si Ben ng malalim sa mga mata ni Maya. "May sikreto akong hindi ko pa nasasabi sa'yo," bulong niya. Noong kasal, habang yakap ko ang nanay mo bilang parte ng seremonya, bumulong siya sa akin, tinawag akong Ben ko. Ngumiti si Ben. At sumagot ako ng opo. Alam ni Maya na ito ang unang beses ni Ben sa isang magarbong hotel, kaya sinadya niyang umarte ng mapang-akit, kunwari siya ang bihasana, magtuturo, sa kanya. Naghinala si Ben, mukhang hindi ka pa kontento sa halik kanina, naalala ni Maya, noong kasal, sa eksena ng halikan ng bride at groom, dahil ayaw ni Ben na mabuking ang pekeng kasal, sa pisngi lang siya hinalikan ni Ben. Hindi nasiyahan ang mga tao, humirit ng totoong halik. Walang tigil ang palakpakan at sigawan. Sakto namang sobrang nahihiya na sila, biglang nag-agitate ang nanay ni Maya, gustong umalis. Kaya nakalusot sila sa halikan. Naalala iyon ni Maya, kaya sinabi niya, mas masarap humalik pag yung kahalikan mo, kasing eksperyensado mo, patag ang inaasar si Ben na bag ito. Nang marinig iyon, biglang lumapit si Ben, bumulong sa tenga niya, "Sinabi ko lang na hindi pa ako nakakapunta sa hotel, hindi ko sinabing wala pa akong ibang nagawa." Nagkatitigan sila ng mariin, bumibilis ang tibok ng puso.
Yumuko si Ben, papalapit ang labi niya sa labi ni Maya. 1 milimetro na lang ang pagitan. Huminto siya at nagtanong, bakit hindi ka pam ipikit? Ipinulupot ni Maya ang mga braso sa leeg ni Ben, hinayla niya ito palapit. Sino nagsabi sayong kailangang pumikit ang babae pag hahalikan? Hay nako, maligo ka na nga. Pumasok si Ben sa banyo. Nakahinga ng maluwag si Maya, muntik na siyang magpadala sa tukso kanina, buti na lang napigilan niya. Pagkatapos, umupo sila sa sahig para bilangin ang mga perang regalo. Inaantok na si Maya, palaging humihikab. Sinabi ni Ben na matulog na siya na ang baalang mag-ayos. Pero hindi mapakali si Maya na ipagkatiwala ang pera sa iba, lalo na't hindi niya lubos na mapagkatiwalaan si Ben. Palagi niyang nararamdaman na may itinatago ito. Sa tuwing tatanungin niya tungkol sa personal na buhay, inililihis nito ang usapan o nananahimik. Sa wakas, umamin si Ben, nasa Canada ang nanay niya. Lola niya ang nagpalaki sa kanya. Bago namatay ang lola niya, may habilin ito, hindi alam ng bagong pamilya ng nanay niya na nag-exist siya, at gusto ng lola niya na mamuhay siyang mag-isa, huwag na huwag guguluhin ang nanay niya. Para sa lola niya, pinakamahalaga ang anak nitong babae, pangalawa lang siya. Nakita ni Maya ang lungkot sa mga mata ni Ben, marahan niyang hinaypan ang mga mata nito, para hindi tumulo ang luha. Kinabukasan, inihatid ni Ben si Maya sa airport para sa kanyang honeymoon. Nagulat si Ben na totoong aalis si Maya. Akala niya'y gagamitin nito ang bakasyon para makasama ang ina. Frankang sinabi ni Maya, mahal ko ang nanay ko, pero hindi maganda ang relasyon namin. Masyadong maraming tao at bagay siyang pinagtutuunan ng pansin. Palagi akong naiiwan sa huli. Para sa kanya, natural lang yun, dahil anak niya ako. Pagkasabi niyon, inabutan ni Maya ng sobra ng pera si Ben bayad sa pagpapanggap nitong groom. Hindi kalakihan, pero sapat na to para sa round-trip ticket papuntang Canada. Kung gusto mo, pwede kang umalis kahit kailan. Nagpaalam si Ben, binati si Maya ng, have a nice trip. Tinawag siya ni Maya, asawa ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Para sa lola mo, mas mahalaga ang anak niyang babae kaysa sa apo. Pero para sa akin, pinakamahalaga ang asawa. Gusto ng asawa kong pumunta kung saan niya gusto, hanapin kung sino ang nami-miss niya. Itinaas ni Maya ang kamay na may suot na wedding ring. Pamilya pa rin tayo. Tinitigan ni Ben si Maya, isang kakaibang init ang damaloy sa kanyang puso. Isang damdaming hindi pa niya mapangalanan ang nagsisimulang umusbong. Nasa eroplano na si Maya nang makita niya sa bag ang isang sulat mula kay Ben, kasama ang konting pera. Kagabi pala, habang tulog si Maya, isinulat ni Ben ang mga gusto niyang sabihin. Isinulat niyang naisip niya, kung totoong kasal lang sana ito na dahil sa pag-ibig, siguradong perpekto. Pero kahit ano paman, basta masaya si Maya, sulit na ang lahat para sa kanya. Itinupi ni Maya ang sulat. Maliban sa kanya, walang nakakaalam na sa gitna ng pagkukunwaring ito, may isang tunay na damdamin ang nakatago. Pagkalipas ng 3 buwan, napanalunan ni Maya ang unang pwesto sa creative competition, malapit na siyang ma-promote bilang team leader. Nag-organisa ang kumpanya ng awarding ceremony, at ang presidente mismo ang mag-aabot ng parangal. Excited ang lahat, gustong-gusto ni Maya na maging pinaka-outstanding sa araw na iyon. Pero sa kahihintay, ang natanggap niyang balita ay nakakadismaya, may bigla ang importanteng lakad ang presidente, kaya minadali na lang ang awarding. Tuwang-tuwa si Marco, nang asar pa, baka simula pa lang yan ang kamalasan mo. Nagkayayaan ang mga katrabaho na kumain sa labas para ay celebrate si Maya. Pero kabaligtaran ang nangyari, si Marco, na pumangalawa lang kay Maya, ang naging bida, palaging iniinuman, katabi ang magandang asawang si Isabel. Sa pwesto ni Maya, malamig ang hangin. May nagsuggest, Maya, bakit hindi mo tawagan ang asawa mo para sumama? Nagsinungaling si Maya, nasa Canada siya. Ang totoo, wala siyang ideya kung nasaan si Ben. Mula noong nagpaalam sila sa airport, hindi na niya ito nakita. 3 buwan na ang nakalipas, sa unang araw pagka-uwi niya mula sa honeymoon, pumunta agad si Maya sa convenience store para hanapin si Ben, pero nalaman niyang nagpalit na ng part-timer.
Nag-resign na si Ben, walang nakakaalam kung saan nagpunta. Hindi niya ito mock-contact, gaya ng bilin ni Ben dati, inuwi niya ang pusa nito. Ang kulit ng pusa, takbo dito, laro doon. Napilitan si Maya na maging tagalinis ng dumi ng pusa, naiinis sa pusa pero namimiss ang amo nito. Ang pag-ibig na kasisibol pa lang sa puso ni Maya ay parang pinatay agad bago pa man mamukadkad. Kabaligtaran naman ang nangyari sa kaibigan niyang si Chris, John, ang novelista. Natagpuan niya ang kanyang spring sa mismong kasal ni Maya. Aksidente niyang nakita ulit si Hon, ang lalaking crush niya noon pa. Si Hon ay sekretaryo na pala ng presidente ng kumpanya ni Maya, at representative ito ng presidente na nag-abot ng regalo. Nakilala rin niya si Chris. Masaya silang nagkumustahan. Tinanong ni Hon kung nagsusulat pa rin si Chris. Nailang si Chris, dahil ang mga nobela niya ay may mga medyo maiinit na eksena. Dahil sa hiya, nagsinungaling siyang nagsusulat siya ng mga wholesome na fairy tale. Nang magpaalam, pareho silang ayaw pang maghiwalay. Para magkaroon ng dahilan na magkita ulit, iniwan ni Hon ang kanyang business card kay Chris. Inilagay ni Chris ang card sa lugar na madali niyang makita, para maging inspirasyon sa pagsusulat. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari, bigla na lang may isang anonymous account na nagpost ng daan-daang masasakit at mapanirang komento sa online story niya. Kasabay nito, ang presidente naman ay naglalabas ng sama ng loob kay Hon. Naikwento nitong labis siyang na-disturb sa isang nobelang nabasa na masyadong maalay ang mga eksena, lalo na't kapangalan pa ni Hon ang bidang lalaki. Sa tuwing nababasa niya ito, nai-imagine niya si Hon na katabi niya. Gusto na lang kasuhan ni Hon ang boss niya sa pagiging delusional. Paliwanag ng presidente, aksidente niyang nakita ang tablet ng nanay niya, na mahilig magbasa ng nobela, na nakabukas pa sa nobelang iyon, na isinulat ni Yon Bora, pen name ni Chris. Para daw, mailigtas, ang ina, gumamit siya ng dummy account para mag-post ng maraming masasamang komento. Kahit alam niyang nambabae ang sarili niyang ama noon, itinuturing pa rin niya ang sarili na malinis na parang bulaklak. Kalahati pa lang ng mga komento ang naipopost niya nang gumuho ang kanyang loob, hindi makapaniwala na ang mga salitang iyon ay nanggaling sa kanya. Nagdesisyon si Chris na idmanda ang anonymous na nagpost ng masasamang komento. Hindi nagtagal, nabuking ang ginawa ng presidente. Pinagalitan siya ng husto ng kanyang ama, ang chairman ng buong kumpanya. Inutusan siya ng ama na umamin sa pulis, pero may kondisyon, hindi pwedeng malaman ni Newman na anak siya ng chairman, kundi mawawalan siya ng posisyon bilang presidente. Sa tulong ni Hon, nagpanggap ang presidente na isang tambay na walang trabaho, at sinunod ang payo ni Hon na iwaksi ang pride at magpakita ng tunay na pagsisisi sa harap ng mga pulis. Samantala, si Chris ay palihim na nagmamasid sa di kalayuan. Nakilala niya ang mukha ng presidente. Paglabas nito ng police station, sumigaw si Chris at akmang tatakbo para, aksidenteng, mabangga ito. Ngunit hindi natinag ang presidente, si Chris pa ang natamba at tumilapon ang cellphone. Pinulot ng presidente ang cellphone para ibalik kay Chris. Sakto namang may pumasok na text message, Zion, tunay na pangalan ni Chris, ikaw pala si Author Yon Bora. Natigilan ang presidente. Na-realize ni Chris na nabuking na ang sikreto niya, kaya nataranta siyang tumakbo palayo, naiwan ang cellphone. Nakatanggap si Maya ng SOS call mula kay Chris, kaya agad siyang pumunta sa police station. Laking gulat niya nang makita doon ang presidente. Dahil sa itsura nitong gasgasen, napagkamalan niya itong adik o holdapper. Bago hanapin si Chris, binalingan pa niya ito at sinabihang huwag kalimutang dumalo sa awarding ceremony. Ang presidente, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay nagbigay pa ng isang mahabang, scripted na speech ng pag-encourage sa mga empleyado, at hiniling na sana'y maging mas mahusay pa si Maya. Nagkamayan sila sa isang sitwasyong sobrang awkward at nakakatawa. Nakita ni Maya si Chris na nagtatago sa isang phone booth malapit doon, at nakuha na rin niya ang cellphone nito mula sa pulis. Pauwi, tinanong niya si Chris kung ano ang plano nito. Hinding-hindi niya inaasahan na ang nangbuli pala kay Chris ay ang mismong presidente na hinahangaan niya. Nagdesisyon si Chris na huwag nang ituloy ang kaso. Kinwento niyang kanina, nang matamba siya,
Ang presidente pa ang tumulong sa kanyang tumayo at nagbigay ng cellphone sa pulis. Mukha naman daw itong mabait. Kinabukasan, nag-leave si Hon para makipagkita sa isang kaibigan sa coffee shop malapit sa kumpanya. Nainis ang presidente dahil nakikipagkita si Hon nang hindi niya alam, kaya palihim niya itong sinundan. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Ang kaibigan pala na tinutukoy ni Hon ay ang nobelistang si Yon Bora si Chris. Kasabay nito, kakatanggap lang ng kumpanya ng mga bagong empleyado. Nang pumunta si Maya sa meeting room para salubungin sila, isang figurang hindi niya inaasahang makita sa grupo ang nagpatigil sa mundo niya. Si Ben. Hindi siya makapaniwala, papalapit ito sa kanya, miyembro ng bagong batch ng mga katrabaho. Natulala si Maya, hindi makagalaw. Ang pagdating ni Ben dito ay hindi simple. May malalim siyang dahilan. Pagkatapos ng pekeng kasal nila ni Maya, isang estrangherong lalaki ang biglang lumapit sa kanya. Ipinakita nito ang mga litrato ng kanyang ina, nagbabala na kung ayaw niyang malaman ng kasalukuyang masayang pamilya ng ina niya ang tungkol sa pagkakaroon nito ng anak sa labas si Ben kailangan niyang sumunod sa isang kondisyon. Alala ang huling habilin ng kanyang lola, napilitan si Ben na pumayag. Ang kondisyon, kailangan niyang magtrabaho sa Kakunbi Education ang mismong kumpanya ni Maya. Bago opisyal na magsimula, lihim na nangako si Ben sa ina ni Maya, kahit hindi na nito siya nakikilala, natutuparin niya ang pangako sa lola niya. Pinagmasdan ni Maya si Ben nang may pagdududa. Sigurado siyang may maitim na balak ito kaya siya narito. Hindi pa siya nakakapagtanong, tinawag na siya ni Isabel para simulan ang training ng mga bagong empleyado. Nakita ni Isabel na nag-uusap sina Ben at Maya, pinakatitigan niya si Ben, at saka nasabi, medyo kamukha siya ng asawa mo, Maya, no? Akala ko tuloy bumalik na siya galing Canada. Nagulat si Maya, pilit na ngumiti, Isabel, nakita mo na ang asawa ko, di ba? Mas gwapo yun, hindi hamak na mas gwapo kaysa sa kanya. Tumango-tango si Isabel, nawala ang pagdududa. Sa buong training, hindi maalis ang tingin ni Maya kay Ben, nag-aalab sa galit. Ramdam na ramdam ni Ben ang matatalim na titig, alam niyang galit na galit si Maya, pero wala talaga siyang magawa. Natapos ang training, palihim na sinundan ni Maya si Ben at hinarang sa isang tahimik na hallway. Pero bago pa siya makapagsalita, marahan siyang isinandal ni Ben sa pader. Nagulat si Maya, itinulak niya ito palayo at hinayla papunta sa malapit na hagdanan. Ayoko ring ganito tayo magkita ulit, sabi ni Ben, puno ng pag-aalangan, pero may mabigat akong dahilan. Sunod-sunod na tanong ni Maya kung saan siya nagpunta sa mga nakaraang buwan. Nang makita ang hindi maitagong pag-aalala sa mga mata ni Maya, hindi napigilan ni Ben ang mapangiti. Inamin niyang sinadya niyang hindi sagutin ang mga tawag dahil hindi niya masabi ang totoo kung nasaan siya, pero ayaw niya ring magsinungaling, kaya pinutol na lang niya ang komunikasyon. Ang pinakaiikinababahala ni Maya ngayon ay ang makilala si Ben ng mga tao sa opisina. Isang tao lang ang makaalala na siya ang groom sa kasal, mabubuko ang pekeng kasal nila. Pinakalma siya ni Ben, isang beses lang nila akong nakita, siguradong wala silang masyadong natatandaan. Mag-iingat ako, walang makakahalata. Nagngingit-ngit na nagbanta si Maya, kapag nabuking ang pagkatao mo, may isa pang seremonya ang libing mo. Samantala, nalaman ng presidente na nakipagkita na naman ang sekretaryo niyang si Hon sa kaibigan nito. Puno ng pagdududa, palihim niya itong sinundan at natulala nang makita na ang kausap ni Hon ay ang nobelistang si Chris Zion, ang mismong taong binastos niya sa mga komento. Agad siyang naghinala na sadya siyang nilalapitan ni Chris gamit si Hon para makahanap ng tiyempo na ay blackmail siya. Tumayo siya sa kabilang kalsada, tinawagan si Hon, kunwari nangungumusta kung sino ang kasama nito. Tapat na sinabi ni Hon na kaibigan niya ito noong high school. Tinanong ulit ng presidente ang trabaho, inosenteng sagot ni Hon, nagsusulat siya ng mga pambatang fairy tale. Nang malaman niyang itinago ni Chris kay Hon ang totoong genre ng sinusulat nito, lalong nataranta ang presidente, kumbinsidong may masamang balak si Chris. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Chris mula kay Maya. Nang ikwento ni Maya ang tungkol sa peking groom, na biglang sumulpot sa opisina niya, agad na nag-analyze si Chris na parang love guru,
Kahit siya mismo ay naguguluhan, gagamitin niya yung sikreto niyo para makipag-bargain. Isipin mo, pag nabuking yan, sino ang pinakakawawa? Daldal ng daldal si Chris, hindi alam na sa kabilang kalsada, ganoon din ang iniisip ng presidente tungkol sa kanya. Sa tuwing naiisip niya ang posibilidad na gamitin ni Chris ang mga masasamang komento para mangikil, pinagpapawisan ng malamig ang presidente. Si Hon, nakausap pa rin sa telepono ang presidente, ay narinig ang tunog ng busina ng sasakyan na kapareho ng malapit sa kanya, kaya naghinala siyang nasa malapit lang ang boss niya. Ang tanong ni Hon ay nagpataranta sa presidente, kaya mabilis siyang tumalon sa pinakamalapit na boss para makatakas. Pagkatapos, kinuha ni Chris mula sa police station ang sulat ng pagsisisi na ginawa ng presidente. Paglabas niya, nakasalubong niya ulit ang presidente. Naalala niya ang masasakit na komento, hindi niya mapigilan ang galit. Nilukot niya ang sulat, itinapon sa lupa, at idineklara na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Yumuko ang presidente para damputin ang bawat piraso ng papel. Sakto namang may isang maliit na delivery truck na nawalan ng kontrol at papalapit sa kanila. Paglingon ni Chris, nakita niya ang paparating na panganib, sumigaw siya sa takot at nawalan ng malay. Mabilis na kinabig ng driver ang manibela, naiwasan ang malakas na pagbangga, pero nakita niyang bumagsak na si Chris, kaya nataranta siyang tumakbo palapit at isinakay ito papuntang ospital. Sa kabilang banda, dinala ni Maya ang grupo ng mga empleyado, luma at bago, kasama si Ben, sa isang kalapit na park para sa isang community outreach activity para manghikayat ng mga bagong miyembro. Nakasuot si Ben ng mascot costume, masayang nakikipaglaro sa mga bata. Napansin ni Maya na mukhang pagod na ito at pawis na pawis, kaya dinalhan niya ito ng tubig. Sa sandaling tinanggal ni Ben ang ulo ng mascot para uminom, parang huminto ang oras sa buong park. Lahat, lalo na ang mga babae at mga nanay, ay natulala sa kagwapuhan niya. Nakatitig sila sa basang mukha nito, sa Adam's apple na gumagalaw habang umiinom. Kakaunti pa lang ang naiinom, pinagkaguluhan na si Ben, nag-uunahan ang mga nanay na makipag-usap at ipakilala ang kanilang mga anak na dalaga. Nakaupo si Maya sa isang tabi, nagmamasid, nang mapansin niya ang isang batang lalaki na walang kasamang matanda, mag-isang naglalaro sa slide. Sa kilos at galaw ng bata, nahulaan niyang maaaring may sugat ito o biktima ng pang-aabuso. Nilapitan ni Maya ang bata para kausapin, at nakumpirma ang kanyang hinala. Lihim niyang kinuhanan ng litrato ang mga pasa sa katawan ng bata bilang ebidensya. Sakto namang dumating ang ama ng bata, nakita ang ginawa ni Maya, at galit na inutusan siyang ibigay ang cellphone. Mariing tumanggi si Maya, kaya itinulak siya nito. Si Ben, na nasa malapit lang, ay agad tumakbo para protektahan si Maya, walang sabi-sabing sinugod at sinuntok ang lalaki. Halatang lamang si Ben, nang susuntukin na niya ulit ito ng malakas, sumigaw ang bata, huwag niyong saktan si Papa. Dinala sila sa police station. Mabilis na dumating ang abogado ng kumpanya. Matapos mapanood ang CCTV footage at makuha ang testimonya ng mga saksi, kinumpirma ng abogado na self-defense ang ginawa ni Ben at Maya at hindi sila mananagot. Nag-aalalang tinanong ni Maya kung matutulungan ba ng pulis ang bata na makalaya sa mapang-abusong ama. Sinabi ng abogado na labas na ito sa sakop ng trabaho ng kumpanya. Ginamit ni Maya ang mismong mga salita ng presidente noong ito'y nanumpa para kumbinsihin ang abogado. Ang layunin ng edukasyon ay hindi para sa grado o kompetisyon, kundi para bigyan ang mga bata ng baluti na poprotekta sa kanilang sarili. Sana'y ginagawa ng ating kumpanya ang sinasabi nito. Not-out ang abogado sa sinabi ni Maya. Hiniling niyang i-email ni Maya ang mga litrato at nangakong hahanap siya ng paraan para matulungan ang bata. Naayos ang problema. Pauwi, magkatabi silang umupo, naglalagay ng gamot sa mga maliliit na gallows. Nagtatakang tinanong ni Ben kung paano nalaman ni Maya ang sitwasyon ng bata. Ikinwento ni Maya ang tungkol sa kanyang ina, sa mga batang kinupkop nito, na ang ilan ay biktima ng pang-aabuso. Kapag marami ka nang nakita, kusa mo na lang malalaman, mahinang sabi niya. Na-touch si Ben, nagsabi ng isang makahulugang pangungusap, mabuti na lang nandyan ang nanay mo. Mabuting tao ang nanay mo. Medyo nailang din si Maya.
Mukhang mahinhin at pino si Ben, hindi niya akalaing marunong pala itong makipag-away, at napakagaling pa. Naghinala siyang siguro ay lagi itong inaapi kaya napilitang matuto. Sa unang pagkakataon, nag-open up si Ben, ang pinakamadalas sumuntok sa akin ay ang lola ko. Ayaw niyang magmukha akong kaawa-awang ulila, kaya pinilit niya akong matutong protektahan ang sarili ko. Nakaramdam ng awa si Maya. Hindi pa tapos ang usapan, dumating na ang bus sa destinasyon niya. Napilitan siyang tumayo at magpaalam. Pagkaalis ni Maya, muling sumulpot ang estrangherong lalaki, Manager Kang. Dinala niya si Ben sa isang marangyang condominium unit, iniabot ang bank card at susi ng bagong kotse. Basta't sumunod ka lang, sayo na ang lahat ng ito. Nag-iingat na tinanong ni Ben kung ano ang layunin nito, pagnakaw ng sikreto ng kumpanya o pagmamanman sa isang tao. Ngunit iisa lang ang hiling nito, pumasok ka sa tamang oras, magtrabaho ka ng maayos. Natigilan si Ben. Lalong tumindi ang hinala niyang may kaugnayan ang lalaking ito sa amang hindi niya nakilala. Hindi kaya, kayo ang tatay ko. Ngumisi ang lalaki, baog ako. Hindi mahulaan ni Maya ang dahilan ng pagpasok ni Ben sa kumpanya. Out of sight, out of mind, nagpasya siyang itapon na lang ang wedding picture nila sa bodega. Pero hindi niya napansin, pagkaalis niya, may nahulog na kahon mula sa estante, kumalat ang mga litrato sa loob. Isa roon ay litrato ni Ben noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina. Sinubukan ni Maya na iwasan si Ben sa opisina, pero sa kasamaang palad, siya at isa pang lalaking empleyado ay direktang inilipat sa team niya. Nagsuggest ang mga ka-team na magkaroon ng welcome party. Napilitan si Maya na dalhin sila sa isang kainan. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, lumabas siya para magpahangin. Tahimik na sumunod si Ben. Para kay Maya, si Ben ay parang isang time bomb. Palagi siyang kinakabahan. Hindi maintindihan ni Ben ang nararamdaman niya ang pagnanais na umasenso sa trabaho habang may pasan-pasang sikreto na maaaring sumire sa lahat anumang oras. Pagkatapos kumain, inihatid ni Ben si Maya. Pagdating sa tapat ng bahay nila, nagulat sila nang makitang nakaupo sa sahig si Marco, lasing na lasing. Akmang tatawagan ni Ben si Isabel para sunduin ito, pero pinigilan siya ni Maya, ayaw niyang palakihin ang issue. Nagbabalak siyang ihanap na lang ng taxi si Marco. Ang pag-aalala, kahit pilit, ni Maya ay ikinainis ni Ben. Nagseselos siyang naghinala na may nararamdaman pa si Maya para kay Marco. Muli silang hindi nagkaintindihan, nag-away sa tapat ng bahay. Nag-walk out si Ben sa sobrang inis. Sinubukang itayo ni Maya si Marco pero hindi niya kaya. Maya-maya, bumalik si Ben, walang imik na pinasan si Marco, at isinakay sa paparating na taxi. Kinabukasan, pagdating ni Maya sa opisina, ipinatawag agad siya ng HR. Nakatanggap daw sila ng anonymous complaint na nambubuli si Maya ng bagong empleyado, gamit bilang ebidensya ang mga masasakit na salitang binitawan niya kay Ben kagabi. Kinumpirma ng HR ang bullying at nagdesisyon na pansamantalang suspendihin si Maya sa kanyang posisyon. Siguradong sigurado si Maya na si Ben ang nagsampa ng reklamo. Inilarawan niya sa isip na itinulak siya ni Ben mula sa mataas na palapag, tapos isinara ang takip ng kabaong niya. Malinaw na ang pakay nito sa pagpasok sa kumpanya ay hintayin siyang ma-promote saka siya ibabagsak. Ngunit laking gulat niya, biglang pumasok si Ben sa meeting room, hindi pinansin ang mga humaharang, at taimtim na idineklara sa harap ng lahat, hindi ako biktima. Asawa niya ako. Lahat ay natigilan. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Si Maya, para mas alba ang posisyon, ay napilitang kumpirmahin ang relasyon nila. Pero inakusahan naman siya ng HR na sadyang itinago ang relasyon para maipasok si Ben sa team niya, na hindi patas sa ibang empleyado. Agad na inilabas ni Isabel ang performance evaluation na isinulat ni Maya para sa mga bagong empleyado. Sa evaluation ni Ben, puro negatibong komento ang nakalagay. Pagkabasa nito, nawala ang pagdududa ng HR. Ang kasong, office bullying, ay naging, away mag-asawa. Nakalusot si Maya. Umakyat sila sa rooftop para mag-usap. Sa puntong ito, wala na silang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pagpapanggap na mag-asawa. Sinubukan ni Maya na palakasin ang loob ni Ben,
pero hindi maalis sa isip ni Ben ang pagdududa ni Maya na siya ang nagsumbong. Nasaktan siya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan nito. Para mapatunayan ang tiwala niya, at makuha ang puso ni Ben, nagdesisyon si Maya na gumawa ng isang hakbang. Tumayo siya sa isang bench, tumalikod kay Ben, at sinabing gusto niyang subukan ang trust fall. Pero walang pakialam si Ben sa mga ganitong laro, malamig siyang tumalikod at umalis. Paglingon ni Maya, nakita niyang wala na si Ben, dismayadong bumaba siya sa bench, pero na out of balance at natapilok. Sakto namang malapit na siyang bumagsak, mabilis na bumalik si Ben para saluhin siya, binuhat siya na parang prinsesa. Nalunod si Maya sa malambing at nag-aalalang mga mata ni Ben, hindi makawala. Sa sandaling iyon, para talaga silang magkasintahang in love na in love. Para mapatahimik ang mga tsismosa sa opisina, tinuruan ni Maya si Ben kung paano haharapin ang bawat isa. Una si Marco, kapag nanunukso ito at kinukwestiyon ang relasyon nila, diretsahan lang niyang sagutin, asawa niya ako. Natameme si Marco. Sunod ang mga katim na mahilig magchismis, sinabi nilang naiilang sila pag nandyan si Ben. Nahuli ni Maya ang butas, so ibig sabihin, bago dumating si Ben, comfortable kayo. Kung ganun, dadagdagan ko na lang ang trabaho niyo. Natakot ang buong team at nagsitakbuhan. Huli ang direktang boss niyang si Kim, ang dating kaibigan ni Maya. Alam ni Maya na mahilig si Kim sa gwapo, kaya bago pa ito makapagtanong, sinenyasan niya si Ben na gamitin ang pogi points. Ilang papuri lang mula kay Ben, nakalimutan na ni Kim ang orihinal na pakay, napatulala na lang sa paghanga. Ang misteryosong lalaki, Manager Kang, ay naghihintay kay Ben sa bago nitong condo unit, hindi man lang inanyayahan. Inimbestigahan ko na ang lahat tungkol sa'yo, pero hindi ko nakita na kasal ka. Siguro hiwalay na kayo kaya hindi kayo magkasama. Kung naiilang ka sa kanya, pwede kitang tulungang i-dispose siya. Malamig na nagbabala si Ben, huwag kang gagawa ng kahit ano. Asawa ko si Maya. Mukhang nasiyahan ang lalaki sa reaksyon ni Ben. Magaling. Mas maraming kahinaan, mas madaling kontrolin. Pagkaalis ng lalaki, agad kinuha ni Ben ang mini recorder na itinago niya sa sapatos, inilagay niya ito malapit sa pinto bago pumasok ang lalaki. Pinakinggan niya ang recording at nakumpirma niyang ang nasa likod ng lahat ay ang vice chairman ng kumpanya. Si Maya, para hindi mabuking, ay nag-arkila ulit ng wedding ring na ginamit nila. Pero pagdating sa jewelry shop, sinabihan siyang nabili na ang singsing bago pa matapos ang rental period. Ang bumili ay si Ben. Hindi maintindihan ni Maya kung bakit ginawa iyon ni Ben. Paulit-ulit niyang inisip, iisa lang ang conclusion niya, may gusto si Ben sa kanya. Pero kinontra siya ng mga kaibigan niya, kung talagang may gusto si Ben sa kanya, hindi ito basta na lang maglalaho ng walang palem. Baka may bago ng girlfriend si Ben, gustong bumili ng couple rings, at nagustuhan lang talaga ang singsing na iyon kaya binili. Sa ospital, nagising si Chris, Zion, nakita niya ang presidente na natutulog sa sahig. Naalala niya ang eksena ng paparating na truck, akala niya'y multo ang nakikita niya. Mabilis na pinatunayan ng presidente na tao siya, ipinaliwanag na okay lang siya, binayaran na ang hospital bills, at bumili ng bagong cellphone kapalit ng nabasag, umaasang magkakaayos na sila. Narinig ni Chris mula sa nurse na binuhat siya ng presidente buong daan papuntang ospital, hindi niya maiwasang matouch. Bago magpaalam, pinaalalahanan pa siya ng presidente na bumalik next week para sa resulta ng blood test, huwag magpupuyat, at muling humingi ng tawad sa abala. Na-realize ni Chris na mabuting tao pala ang presidente. Pumayag siyang makipag-ayos, pero may isang kondisyon, kailangang mag-volunteer ng presidente sa isang charity institution ng isang araw. Pumunta ang presidente sa charity institution at nagulat nang makita si Ben na nagvo-volunteer din doon. Hindi pa sila formal na nagkakakilala sa opisina kaya hindi nila alam ang posisyon ng isa't isa. Nakita niyang si Ben at isang babae ang naka-assign na magturo sa mga bata, habang siya ay pinaglalaban ng sandamakmak na damit. Nagreklamo ang presidente, sinabing may pangalan siya sa larangan ng edukasyon, humiling na magturo na lang. Tumanggi ang namamahala. Ipinaliwanag na ang mga guro doon ay yung mga matagal nang kasama ng mga bata. Ang babaeng kasama ni Ben ay doon lumaki,
Habang si Ben ay nagvo-volunteer na doon simula pa noong high school, mga 7 hanggang 8 taon na. Napilitang tanggapin ng presidente ang kanyang kapalaran, binuhat ang isang malaking palanggana ng mga nilabang damit para isampay. Pero hindi siya sanay sa mabigat na trabaho, mabilis siyang napagod. Nang malapit na siyang matamba, mabilis na sinalo ni Ben ang palanggana, na iligtas ang mga damit na mahulog sa lupa. Napaupo ang presidente sa sahig, tulala kay Ben. Bakit hindi ako ang sinalo mo? Walang emosyong sagot ni Ben, mas mahalagang hindi madumihan ang mga malinis na damit kaysa saluhin ka. Tapos, tinulungan niya ang presidente na isampay ang natitirang damit. Hindi man sila magkakilala, nagtulungan sila nang hindi sinasadya. Kinabukasan, sinundo ni Ben si Maya gamit ang bagong kotse, bigay ni Mr. Kang, at nagdala pa ng almusal. Tamad na humiga si Maya sa upuan habang kumakain. Dahil sa takot na hindi siya matunawan, itinuwid ni Ben ang upuan niya. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpalapit sa kanilang dalawa, naging awkward at puno ng tensyon ang hangin. Natakot si Ben na hindi mapigilan ang sarili, kaya mabilis niyang pinunasan ang mumo sa gilid ng labi ni Maya saka umayos ng upo. Napansin ni Maya ang singsing sa daliri ni Ben, kaya tinanong niya, "May bago ka ng girlfriend?" Mabilis na umiling si Ben, akmang magpapaliwanag pa nang biglang makatanggap ng tawag si Maya. Kumalat na pala ang balita tungkol sa pagtulong nila ni Ben sa batang inabuso, gusto silang interviewin ng media. Narinig din ng presidente ang balita tungkol sa mga reporter na gustong pumunta sa kumpanya. Natarante siya, akala niya'y nabuking ang pagvo-volunteer niya sa charity institution. Kapag pumayag siyang magpa-interview, malalaman ni Chris, Zion, ang totoo niyang pagkatao, at mabubuko rin ang ginawa niyang pangbubuli online. Para itaboy ang mga reporter, galit na binuksan ng presidente ang pinto ng meeting room. Pero laking gulat niya nang malaman na si Maya pala ang i-interviewin. At mas lalo siyang nagtaka nang mapagtanto na si Ben ang lalaking nakilala niya sa charity ay empleyado pala ng kumpanya at asawa ni Maya. Nakita ni Ben ang pagsenyas ng presidente, kaya nagkunwari siyang. Ngayon lang ito nakilala, magalang na bumati. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Manager Kang, ang misteryosong lalaki, na tauhan ng vice chairman, inanunsyong tapos na ang interview, at iniimbitahan ng chairman ng buong kumpanya, ang ama ng presidente, sina Maya at Ben para sa isang hapunan. Nagulat si Ben nang makilala si Manager Kang. Alam niyang may hindi tama. Naalala niya ang laman ng recording, kumpirmadong ang vice chairman ang nasa likod ng lahat. Dahil sa takot na mapahamak si Maya, sinubukan niyang pigilan itong tumuloy sa interview at hapunan. Pero para kay Maya, ang may representa ang kumpanya sa interview, at makasalo sa hapunan ang chairman at ang misis nito ay isang malaking karangalan. Hinding-hindi niya ito palalampasin. Naging maayos ang interview. Pagkatapos, sumama sina Maya at Ben sa hapunan kasama ang pamilya ng chairman. Naroon din ang mag-asawang Marco at Isabel. Mukhang interesado ang chairman sa pamilya ni Maya, tanong ng tanong tungkol sa mga magulang nito. Nang sawayin siya ng misis niya, ibinaling naman niya ang tanong kay Maya kung ano ang nagustuhan nito kay Ben. Si Isabel, para pag-aanin ang banwigi, ay tumawa at sinabing na love at first sight si Maya kay Ben dahil sa kagwapuhan nito. Ngumiti ng makahulugan ang chairman, sinabi kay Ben, dapat kang magpasalamat sa mga magulang mo dahil biniyayaan ka ng ganyang itsura. Naghinala si Ben na ang chairman ang tunay niyang ama, kaya sumagot siya ng may halong panunuya at pagsubok, hindi ko po kilala ang tatay ko. Pero sabi ng lola ko, isa siyang masamang tao, pati sariling anak ay hindi kinilala. Naging sobrang awkward ng atmosphere sa kwarto. Ang misis ng chairman, para basagin ang katahimikan, ay masayang nagyaya sa mga kabataan na makipag-inuman sa kanya. Kinabukasan, nagising si Maya dahil sa sakit ng ulo galing sa pagkalasing. Kasabay niyang nagmulat ng mata si Ben. Pareho silang nataranta nang mapagtantong magkatabi sila sa iisang malaking kama. Hindi pa sila nakakabawi, nakita pa nila si Marco na mahimbing ding natutulog sa tabi nila. Sabay-sabay silang napasigaw at nagmadaling tumalon pababa ng kama. Sa sobrang taranta, nakalimutan ni Ben na kailangan nilang umarteng mag-asawa ni Maya. Reflex na lumayo siya kay Maya at lumapit kay Marco.
Galit na kwinestyon ni Maya kung bakit nasa kwarto niya ang dalawa. Si Marco, kahit medyo nahihilo pa, ay agad nakahanap ng butas. Mag-asawa kayo pero hindi kayo magkatabi matulog. Hindi lang kayo hindi magkatabi, parang ang layo nyo pa sa isa't isa. Natauhan si Ben, mabilis na lumapit kay Maya at inakbayan ito. Sakto namang may kumatok sa pinto. Si Isabel. Nataranta silang tatlo sa loob, takot na hindi maipaliwanag ang magulong sitwasyon. Sinikap ni Maya na kumalma, sinenyasan ang dalawa, at binulong na sabihing sobrang lasing sila kagabi, walang maalala, kinalimutan na ang lahat. Pumasok si Isabel sa kwarto, pero hindi man lang nagpakita ng pagkagulat nang makita silang tatlo na magkakasama. Lumalabas na kagabi pala, ang presidente, si Hon, at si Isabel mismo ang naghatid sa tatlong lasing na ito sa kwarto. Sa simula, sa tapat na kwarto dapat si Marco. Kaso, habang wala si Isabel, lumabas si Marco na lasing, naglakad-lakad, at aksidenteng napasok sa kwarto ni Maya at Ben. Nalaman ni Isabel ang nangyari mula sa staff, balak sana niyang ilipat ang asawa pero tulog na silang tatlo, hindi marinig ang katok. Nang malaman ang buong kwento, nakahinga ng maluwag si Marco, buti na lang hindi na kailangan pang magpaliwanag. Aalis na sana siya kasama si Isabel nang mapansing nawawala ang relo niya. Si Maya, base sa dati nilang relasyon, ay nagbigay ng clue, nasa sapatos mo. Kukunin pa lang ni Marco ang relo mula sa sapatos, hindi naman niya makita ang cellphone niya. Napabuntong hininga si Maya, nasa ilalim ng unan. Nakita ni Isabel ang asawa na kinukuha ang cellphone mula sa ilalim ng unan ni Maya, hindi niya maiwasang magduda sa totoong relasyon nila bago pa sila ikasal. Akala niya'y simpleng magkatrabaho lang sila na sabay pumasok sa kumpanya. Ngayon, parang may kakaiba silang pagkakaintindihan. Agad na sumalaw si Ben, sinabing dahil magkatim sila at maganda ang samahan, natural lang na alam nila ang ugali ng isa't isa. Sumakay na rin sina Maya at Marco, sinabing parang magkapatid lang sila. Hindi na nag-isip pa si Isabel. Bago umalis, nag-anunsyo siya ng isang mahalagang balita, si Maya ang na-appoint na team leader ng Team 1, si Marco ang na-promote bilang team leader ng Team 2, at si Ben ay ililipat mula sa Team 1 ni Maya papunta sa Team 2 na pamumunuan ni Marco. Lumalabas na gusto pala ng presidente na paghiwalayin sina Maya at Ben para maiwasan ang tsismis, balak sanang ilipat si Ben sa ibang departamento. Pero si Isabel, gustong tulungan ang asawa na ma-promote, ay nagsuggest na gawing team leader ng Team 2 si Marco, tapos ilipat si Ben doon. Sa ganitong paraan, mananatili si Ben sa dating departamento. Akala ni Isabel ay nakatulong ang plano niya sa kanilang tatlo. Hindi niya alam na para silang natatawa na naiiyak sa sitwasyon. Nag-aalala si Maya na dahil magkakasama sila sa trabaho, baka mahalata na ni Marco ang totoong relasyon nila ni Ben. Nagsimula siyang magsisi kung bakit pinili niya ang pekeng kasal. Nakita ito ni Ben kaya sinabi niyang kung gusto ni Maya na mag-divorce, handa siyang makipagtulungan anumang oras. Pero pakiramdam ni Maya ay hindi pa ito ang tamang panahon para kalasin ang tali. Nakita niyang parang sumasakit ang ulo ni Ben dahil sa nangyari kagabi, kaya inaya niya itong uminom ng mainit na sabaw, bulalo, para mahimasmasan. Pagkaalis nilang dalawa, si Marco, na nakaupo pala sa isang tagong sulok malapit doon, ay nag-angat ng ulo. Narinig niya ang pagbanggit ng dalawa sa salitang, divorce. Lalong tumindi ang pagdududa niya sa kanilang relasyon. Pag-uwi ni Ben, naghihintay sa kanya si Manager Kang. Dati, gusto niyang malaman kung sino ang ama niya, bakit sila pinabayaan ng ina niya, bakit hindi sila hinanap. Ngayon, naiintindihan na niya. May ibang pamilya na ang ama niya, at higit sa lahat, hindi siya nito mahal. Pinayuhan siya ni Manager Kang na kalimutan na ang nakaraan, ang mahalaga ay ang kasalukuyan, kung bakit siya hinahanap ng ama niya ngayon at kung ano ang maitutulong nito sa kanya sa hinaharap. Hindi tinanggap ni Ben ang ganitong pangangatwiran. Malamig niyang sinabi kay Manager Kang na iparating sa chairman, hindi niya kailangan ang tulong nito at aalis na siya sa bahay na ito. Sinundo ni Ben si Maya papasok sa trabaho. Kinakabahan si Maya na baka ibuking sila ni Marco. Tutal, naging sila noon, alam ni Marco ang totoong ugali niya kapag in love.
Para paghandaan ang posibleng panganib, naisip ni Maya na kailangan nilang umarteng mag-asawa hindi lang sa opisina kundi 24/7. Para matulungan si Ben na gampanan ang papel, tinuruan niya ito, kailangan mong purihin akong maganda kahit may muta pa ako, sabihin mong maganda pa rin ako kahit humihikab. Tandaan mong panasan ang muta ko, at takpan ang bibig mo pag humihikab. Pero dapat mukhang gustong-gusto mo pa rin ako. Sinunod ni Ben, pero ang mga matatamis na pang-aasar na iyon ay nagpatibok ng malakas sa puso ni Maya. Naramdaman ito ni Ben, kaya mabilis siyang umatras at nagtanong, okay ba ang acting ko? Pagdating sa opisina, sumabay sila sa elevator kasama ang ibang katrabaho. Biglang isinandal ni Ben si Maya sa pader ng elevator, niyakap ng mahigpit, ipinagpatuloy ang pag-arte bilang sweet na mag-asawa. Namula na naman si Maya sa tukso, pero hindi siya nagpatalo. Paglabas ng elevator, siya naman ang kumapit ng mahigpit sa braso ni Ben, sweet na pumasok sa opisina. Tanghalian, naglabas si Maya ng inihanda niyang sushi, ibinahagi sa lahat, nagsinungaling na si Ben mismo ang gumawa nito para sa kanya. Kinurot ni Maya si Ben sa tagiliran, kaya napilitan itong tumango. Tuwang-tuwa ang lahat na tikman ito. Ngunit pagkasubo ng una, napangiwi silang lahat, dahil hindi masarap magluto si Maya. Tinikman din ni Maya ang gawa niya, na-realize na naman niyang naghukay siya ng sariling libingan. Napilitan siyang purihin ng pilit ang sariling luto. Nagchichismisan ang mga katrabaho tungkol sa isyu ng pang-aabuso sa employee benefits. Iniimbestigahan daw ng HR ang lahat ng empleyado. Ang sabi, kapag may nahuling lumabag sa patakaran, papanagutin daw ng kumpanya. Kinabahan si Maya. Para hindi sila paghinalaan, pinilit niyang tumira si Ben kasama niya sa rooftop at ang bagong bahay na inayos niya para dito. Tiningnan ni Ben ang walang lamang kwarto, walang sariling banyo at kusina, at nagreklamo. Nailang si Maya, hindi ka pa nga nakatira dito, paano mo nalaman yan? Mabilis na nagdahilan si Ben, karaniwan namang ganyan ang mga kwarto sa atep. Kumuha si Maya ng mga panlinis. Tiningnan ni Ben ang pamilyar na kwarto. Bamulong, ang tagal ko nang hindi nakakapunta dito. Pumasok siya, nakita ang wedding picture nila ni Maya na nakakalat sa sahig. May iba pang litrato sa tabi nito, kasama ang litrato niya noong bata siya kasama ang ina ni Maya. Bumalik ang mga alaala. 9 na taon na ang nakalipas, dala ang kanyang mga gamit, dumating siya rito. Sinabi ng ina ni Maya na tawagin siyang mama, o kahit anong gusto niya. Hanggang ngayon, tandang-tanda pa niya ang maalagang ngiti nito. Sa kabilang dako, pumunta ulit ang presidente sa charity institution para sa ikalawang araw ng community service. Natroma siya sa paglalaba noong una. Ngayon, mas matalino na siya, nag-donate siya ng ilang bagong washing machine, at isinama pa si Hon para tumulong sa trabaho. Nalaman ni Chris, Zion, mula sa namamahala ang tungkol sa donasyon ng presidente, naghinala siyang nagdadahilan lang ito para tamarin, kaya bigla siyang sumulpot para mag-inspeksyon. Nang makita si Chris, nag-iba ang mukha ng presidente. Nagsinungaling si Chris kay Hon na nagsusulat siya ng fairy tales, dahil ayaw niyang malaman ni Hon na siya si Yon Bora ang author ng 18 dagdag novel na. Alam ni Hon na may kinalaman ang presidente. Kung makikita ni Hon na magkasama sina presidente at Chris, mabubuko ang sikreto ni Chris. Para tulungan si Chris na itago ang pagkatao nito, habang hindi pa nakakalabas ng kotse si Hon, hinailan ng presidente si Chris at tumakbo sila ng mabilis. Hingal na hingal silang huminto. Pag-angat ng ulo ng presidente, nakita niyang nakangiti ng malapad si Chris, biglang tumibok ng malakas ang puso niya. Isang malakas na paghanga ang biglang sumibol. Hindi maintindihan ni Chris kung bakit sila tumakbo. Aksidenteng nabanggit ng presidente ang pangalan ni Hon. Nang makita ni Chris na nagdududa ito, mabilis siyang nag-iba ng usapan, tinanong kung bakit Hon ang ipinangalan ni Yon Bora sa bida ng nobela. Namula si Chris, nahihiyang umamin na Hon ang pangalan ng lalaking gusto niya. Parang tinamaan ng kidlat ang presidente. Ang pag-ibig na kasisibol pa lang ay pinatay na agad. Nagdahilan siyang mauna na si Chris, babalikan niya si Hon. Kanina, napansin ni Chris na may allergy ang daliri ng presidente, siguro dahil sa sabang panlaba, medyo naawa siya,
kaya bumili siya ng ointment at binalikan ito. Pagdating niya, nakita niyang paalis na ang presidente, at kasama nito si Hon. Ayaw ni Chris na makita siya ni Hon, kaya mabilis siyang umupo at nagtago sa isang sulok. Nakita rin siya ng presidente. Walang imik niyang itinulak si Hon papasok sa kotse at umalis. Pagkaalis sa charity institution, may bagong misyon si Chris. Para patunayan na magkasama sila ni Ben, nagpasya si Maya na magdaos ng housewarming party, imbitado ang mga katrabaho. Dumating sina Chris at Anna para tulungan siyang mag-decorate ng atep, sinusubukang gumawa ng mga ebidensya na magkasama sila. Pagpasok pa lang, laminggalinga si Marco, nagtataka kung bakit walang gamit pang kasal sa bahay, kamukhang kamukha ng dating bahay ni Maya. Nagtaka rin si Isabel kung paano nalaman ni Marco ang dating bahay ni Maya. Pautal-yutal na nagpaliwanag si Marco. Mabilis na sumalo si Chris, sinabing hindi ito ang bagong bahay nila, nakikitira lang si Ben. Pansamantalang nawala ang pagdududa. Masayang nagtawanan ang lahat. Pinuri ng mga katrabahong babae na may gusto kay Ben kung gaano ito kabait at sikat sa mga babae. Ang mga kasabayan naman niyang babae sa training na nalamang maaga siyang nagpakasal ay nanghinayang, nagbubulungan kung paano nakahanap ng lalaking matangkad at gwapong tulad ni Ben ang matandang babaeng iyon. Nang makauwi na ang lahat, humingi ng paumanhin si Maya kay Ben dahil nasira ang mga flirtationship nito sa ibang babae. Tumawa si Ben, pwede namang gawin yan ngayon. Pagkasabi niyon, lumapit siya kay Maya na may malalim na tingin. Nakita ni Maya ang papalapit niyang mukha, hindi niya napigil ang pumikit. Marahang kinuha ni Ben ang susi ng bahay sa likod ni Maya at sinabing, nandito na ang katawan ko, ang puso ko ay para sayo na rin. Inamin ni Maya na maraming beses na siyang kinilig kay Ben. Minsan lang ang buhay, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Nang maliwanagan, tumakbo siya paakyat sa rooftop para hanapin si Ben, at bigla niya itong hinalikan. Ngunit nang gumanti na ng halik si Ben, ang peking groom, bigla siyang lumayo at sinabing nag-aarte lang siya para kay Marco kanina. Lumalabas na pagkatapos ng housewarming party, inihatid ni Chris si Hon. Pabalik, nakita niyang palihim na bumalik si Marco, nagmamasid sa sitwasyon ni Maya at Ben sa rooftop. Dahil sa takot na mabuking ang peking kasal, mabilis niyang tinawagan si Maya. Si Maya, para maging kapani-paniwala ang arte, ay tumakbo paakyat sa rooftop at hinalikan si Ben. Nang makitang umalis na si Marco, saka lang siya nakahinga ng maluwag, nakaligtas na naman. Si Ben na lihim na natutuwa ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Nagalit siya kay Maya dahil kahit peking halik ay nagawa nito sa desperadong sitwasyon. Sinubukang ipaliwanag ni Maya na hindi iyon halik, dampi lang ng labi. Hindi siya binigyan ni Ben ng pagkakataong magpaliwanag pa, hinawakan niya ng mariin ang mukha nito at hinalikan siya ng mapusok at puno ng damdamin. Natapos ang halik, ayaw nang itago ni Maya ang nararamdaman niya, gusto niyang umamin kay Ben. Pero si Ben, dahil nasaktan at nagalit, ay hindi siya binigyan ng pagkakataon. Kung pag-arte lang naman pala, walang feelings, kahit ano pwede mong gawin, di ba? Sige, simula ngayon, magsasaya na rin ako dito. Pareho nilang gusto ang isa't isa, pero dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagkaroon sila ng lamat. Ang halik na iyon ay nagpatibok ng gusto sa kanilang mga puso, pareho silang hindi mapakali buong gabi sa rooftop at sa baba. Kinaumagahan, sumakit ang tiyan ni Ben, nagmamadaling naghanap ng banyo. Walang banyo sa rooftop, nahihiya naman siyang makigamit sa dalawang babae sa baba, kaya nagmadali siyang tumakbo palabas papunta sa public toilet. Hindi pa siya nakakalabas ng gate, tinawag na siya ni Chris para mag-almusal. Tumanggi si Ben, pero nasalubong naman niya si Anna na kara-rating lang. Galing palengke, ipinakita ni Anna ang mga pinamili, inaya si Ben na kumain. Sobrang nagmamadali si Ben, pinagpapawisan na. Dahil sa kagipitan, napilitan siyang gamitin ang banyo sa baba. Pagkatapos niyang magbawas, tinawag na naman siya ni Chris para kumain. Galit pa rin si Ben kay Maya, kaya umupo siya, ipinagpatuloy ang silent war nila. Ibinuking ni Chris ang halikan nila sa rooftop kagabi. Nagreklamo si Ben na si Maya ang nauna. Gumanti si Maya na hinawakan muna ni Ben ang kamay niya bago siya hinalikan.
Pero pareho pa ring ayaw umamin sa nararamdaman, nag-away na naman sila kung dampilang ba o totoong halik ang nangyari kagabi. Pagkatapos kumain, nakipagkita si Chris sa presidente. Sinabi niyang alam na niyang ito ang presidente ng kumpanya ni Maya. Tinatanggap na niya ang paghingi nito ng tawad, hindi na niya ito pagvo-volunteerin sa charity, at sana'y hindi na sila magkita pa. Ayaw ng presidente na maputol ang koneksyon nila, kaya inaya niya si Chris na kumain sa labas. Aakma sanang tatanggi si Chris ng paglingon niya, bigla niyang nakita ang malupit niyang stepfather na nang-abuso sa kanya at sa ina niya noon. Bumalik ang lahat ng sakit at takot mula sa nakaraan. Natakot siyang hinayla ang kamay ng presidente at tumakbo palayo. Huminto sila sa isang tahimik na eskinita. Hindi mapigilan ni Chris ang kanyang emosyon, napahagulgol siya. Hindi nagtanong ang presidente kung bakit, tahimik lang niyang hinubad ang kanyang coat at ipinatong sa balikat ni Chris, saka umupo sa tabi nito at marahang kumanta para pakalmayan siya. Sa gitna ng malamyos na awit, naalala ni Chris ang bawat sandali mula nang makilala niya ang presidente. Kahit nagsimula sila sa masamang paraan dahil sa mga komento, malaki ang naitulong nito sa kanya. Hindi niya maiwasang magkaroon ng magandang damdamin para dito. Ayaw ng presidente na ito na ang huling pagkikita nila. Pero nakikita ni Chris ang malaking agwat sa kanilang estado sa buhay, bukod pa sa ayaw niyang malaman ni Hon na siya si Yon Bora. Mas mabuti pang huwag na silang magkita. Hindi mapigilan ng presidente ang nararamdaman niya para kay Chris. Pag-uwi niya, nagsulat siya ng maraming papuri sa bagong chapter ng nobela ni Chris, sinabing napakaganda nito at hindi niya mapigil ang basahin. Tuwang-tuwa si Chris sa ginawang pagbawi ng presidente. Sa sobrang saya, tinawagan niya si Hon. Nagrereklamo si Hon na inaalipin siya ng presidente. Hindi lang siya pinilit na mag-volunteer, kundi dati pa siyang inutusan na tumulong sa pagsusulat ng masasamang komento sa nobela ni Yon Bora.